collaborate with P-pop artists? Kyla first. Oo naman. Kasi ngayon, sobrang hot ng mga P-pop ngayon eh. Tsaka maganda rin yung vibe ng songs nila eh. I'm open to anything. Ayoko naman ikahon yung sarili ko sa R&B lang ako. Wala ka pa bang nakatabi sa aeroplano? Wala pa ako nakatabi sa aeroplano. At sana nga may makatabi ako sa aeroplano na P-pop para collab tayo. Ako naman po, nakakolab ko na po si Sam ng Vision, so may isa na po ako. At open pa rin naman po ako kung makakakolab ko po yung iba pang group or iba pang artist, okay po ako sa P-pop. Nagagalingan po kasi iba po yung kanila. Sayaw, kanta, different level po sila. My question is for Kyla. Kyla, nabanggit mo na parang you're fan of MC's music, no? Ano yung mga specific na characteristic or meron dun sa kanta ni MC na hinangaan? Gusto kong paano siya sumulat ng lyrics din. Kasi sobrang relatable. At hindi siya para siyang hindi lang yung lyrics, maganda rin yung melody na kasi. Kasi sa akin importante yung melody. Kasi kumakanta rin ako, melodic din ako eh. I mean, i-influence ko kasi mga ganon. Actually, pero kami mga Boyz II Men, mga ganyan, very melodic when they sing. And yung mga songs na ganon, and I like the way he writes the songs. Gusto ko talaga. Kaya nung sinabi niya yun, sabi ko, baka ito na yun. Tapos hindi ako nagkamali. Tapos hindi ako na-disappoint. Kasi nung sinend niya yung kanta, sinabi ko, nagustuhan ko siya kaagad. Sabi ko talaga, kailan tayo magre-record? Yun talaga yung tanong ko sa kanya parati. Kasi parang, sa akin kasi diba, life's too short. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kung gusto mo yung kanta na to, i-record na natin. Huwag na nating patagalin. So, ayun. And for the both of you, since you've worked together on this song, ano yung mga discoveries nyo sa isa't isa? Nasa kayo na, ganito pala si ganito. Isa't isa. Pag pinapanood ko siya dati, pag nakikita ko siya sa mga videos or mga posts niya, kala ko parang, alam mo yung typical na hip-hopper na parang gano'n, na parang maangas. Hindi siya ate, ganyan siya. Ate, ganyan. Parang tuwa lang ako, parang refreshing yung para sa akin. Kasi usually pag nakikita ko yung mga hip-hop, R&B, confident, ganyan. Confident siya. But, siya, yung parang sobrang approachable. Yun, na-approach ko siya. Hindi siya yung tipo ng hip-hop artist, R&B artist na parang may ako. Parang parang komportable ako kagad sa kanya. Sobrang komportable nga eh. Yeah. How about you, MC? Ako naman po, syempre parang, ang tingin ko sa kanya, honestly ang tingin ko sa kanya, like superstar level. So hindi ko po ina-expect na parang siya pa po yung unang mag-approach sa akin na nung nakita po namin siya sa airport, sabi ni Kuya Popoy, nandun na si Kyla Batin. So ako parang, hindi ko alam kung paano ko tatiming ng bati, ganyan. Pagkalapit ko siya pa yung, hi! Wow! Okay, parang naging rin po ako. Siyempre parang ang magiging approach mo is magiging friendly din. Na parang hindi mo i-expect na mag-uusap talaga kayo, na may pag-uusapan kayo. Wala nga ako in-expect na collab eh. Pero yun, parang si ate talaga super friendly niya, di ba? Yun, parang ganun ka organic ng sobrang pangyayari. Lahat from pagkakakilala namin, kung paano kami mag-usap, makakapagkwentuhan, hanggang sa collab, hanggang sa ngayon. Para kami matagal na magkakilala. Sobrang swabe, parang it was meant to be. Yep. It was meant to happen. Parang kasi actually yung show na yun, hindi nga ako yung dapat na nandun, diba? Yes! Kasi dapat si Yenga yun, nagkasakit siya. So ako yung nag-perform for her because she couldn't make it, she was in the hospital. So feeling ko talaga, it was meant to happen. Talagang inana ni Lord, kailangan yung magkaroon ng duet, gagawa siya ng kanta, kakantahin yun. Actually, may nag-comment sa TikTok ko, parang ang point niya is, paano mo na-pull yung Kyla? Ang kinoment ba ko, destined. Destined na magkaroon kami ng duet. Kaya ko siya tuwagin collab talaga, mas maganda na yung duet. Yes. Okay, last na lang sa akin. Ano yung deciding factor? Bakit Lambalak yung naging title mo? So, is it like parang Gen Z term na yung pinapa-activist in words? Unexpectedly,
kung bibisitahin po natin yung work session ng recording, hindi ko po binura yung humming ko kung paano ko po binuo yung chorus. Ang marinig nyo po dun, so, yun po talaga yung una kong naisip na word. Tapos doon ko po siya inikot, yung buong project. So, doon lang balak lang po talaga. Wala po, hindi po talaga siya intentional. Parang kusa po siya ang nangyari at nag-go with the flow po kung paano ko ginagawa yung project. Yun lang po talaga siya. Parang ikuso ba yun sa mga Gen Z? Yung kunyari, Short ganito, end. ganito. Yeah, oo, short Balak. So, Gen Z na rin ako. Parang feeling ko nga din nakapagpauso tayo ng bagong word. Oo, di ba? Kasi Diba? wala pa ako narinig na lamang. Wala pa ba? O, di ba? O, di, uso na. Pagpauso tayo ng word. Usahin natin. Okay, thank you. Yun po. Ano po kami, magpapa-last 3 questions. Sino po? Can I ask? Last 3. Okay po. Okay. When I heard the Lambalak, ang unang pumasok sa akin, it's gonna be a hit. Because it honestly reminds me of another hit on TikTok, which is like Plastic Off the Sofa, which you did, Kyla, right? Yes. And for a time, ang Kyla wasn't just a queen of R&B and a name, a celebrity. It was a word, right? Are you aware of it na parang, oy, kinakayla niya, oy, kumakaila siya. Oo. It's because of the kulot-kulot. Oh, wow. So, can you teach us how to be Kyla? Para makapag-Kyla rin naman kami sa TikTok. Grabe, na-pressure ako, hindi ko alam yun. May mga ganun palang word na kinakaila niya. Talaga ba? Yeah. Thank you. Ano yung tanong? Yung very last part ng kanta natin, kinahila mo yun. Yes. Yung anong part yun? Kaila ba yan? Kyla. Oh my God. Kinahila mo siya, kinulot mo talaga siya. What's the riff? Ha? So what's the riff po tayo with Kyla? What's the roof? What's inside the roof? Yeah, what's inside the the roof? Sobrang, tawag dito, papahirapan mo na naman kami sa kanta mo. Thank you. Ay, pwede pala maging ref challenge yun, no? Exactly. Really? Exactly that. Oo Pero si nga. MC, hindi nagpa-awat din. Sumabay talaga kay Kyla. Nagulat ako kasi I was expecting hip-hop. Opo. Tapos, kumaila ka rin. Opo. Kumaila din po ako. Then it is congratulations sa inyo Thank you. dalawa. That was such a very beautiful song. Thank you, sobrang Thank you. Okay po, sino po next up? Hi, I'm from TikTok. Do you have any plans to do a music video of this? Abangan niyo. Abang. Oo. Hindi namin ni-spoil po siguro. Antayin po namin silang magplano at magsabi. Yeah, also rin kasi parang live performance on YouTube. So, Yeah. hopefully you can do that. And it's a perfect timing kasi talagang ang dami ring mga naglalabas sa mga trending na R&B songs like yung nga, Janela. And perfect timing to kasi yun nga lang, Balak is out now. What can you say na yung reaction ng mga tao? Talagang they into R&B now. Yung mga Gen Z. Yeah. Parang kasi hindi naman siya sa nawala, pero ang laki kasi ng binago ng R&B in general, internationally. So parang kahit sa international may mga lumalabas na ulit na kung paano ba? Kung ano yung R&B dati na modernize ganun. Kasi may mga R&B na parang hindi na siya R&B, may ganun din, 'di ba? May ganung vibe minsan eh. Yeah, pop-up na siya, pero ngayon nakaka-refresh lang na may R&B ulit talaga. Yeah, tawa ako. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa song na ito is, yun nga, yung parang melodic siya. Kasi di ba yung R&B ngayon, minsan parang isa na lang yung naririnig ko. Parang feeling ko, hindi ko na malaman kung sino yung kumanta at saka kung anong kanta ba yun. Kasi minsan magkakaano na, parang may pattern na, yun yung isa sa mga sinabi ko kay MC. Bago niya sulat, sabi ko, sana yung talagang kakantahin ng R&B. Parang yung mga R&B nung 90s, nung early 2000s. Kasi, yun yung medyo gusto kong ibalik. Kasi na-miss ko din yun. Ayun. Success naman. Oo. And now you're At saka, back. nakakatawa kasi, when I came out as an artist in the year 2000, I was doing this, R&B, yung mga songs ko. I even released some collaborations with R&B artists, hip-hop. Pero hindi siya ganun, that
pa siya ganun ini-embrace ng mga Pinoy, ng mga Filipinos. And ngayon, sobrang ini-embrace niya, kaya sobrang natutuwa ako pagka nung nag-hit yung singing. Kasi R&B siya, tapos ang ganda ng melody niya, it's singing. Yep. Tapos bumalik siya, sobrang natuwa ako noon na tapos na fully embraced na siya. Kaya hindi na ako nawala ng, parang nabuhayan ako ulit ng parang akong nabuhay ulit, ganyan, na parang, it's back! Yes. And they like it! Parang may pag-asa tayo. Congratulations. Thank I like the you. vibe talaga. Thank you. Okay, last question po. Hi po, Miss Kyla and Sir MC. Congratulations Thank po. you. And napakaganda po ng Kyla. Ang sarap sa tenga. May question po muna is for Miss Kyla. Miss Kyla, since this is parang comeback niyo na rin po sa music industry, are we looking forward to hear more music from you in the upcoming months, more collaborations, more duets po? And ano pong pwede namin i-look forward pa po sa inyo po? Yes, definitely I'll be doing more songs and recording more songs. It's in the plan. Meron din mga ibang sinulat with some producers that abangan na lang nila yun. And yung mga ganitong vibe, it will be more R&B this time. For Sir MC naman pala for me, if given a chance na may ipapakanta ka kay Miss Kyla na from hip-hop, your hip-hop song, i-turn niya into R&B, what would that be? What song would that be? And bakit po yun yung napili? Siguro po, ang pwede ko pong ipagawa sa kanya is yung song ko na Habol V2 specifically, kasi medyo sad song po siya, na melodic din naman po siya, pero feeling ko pag kinaila niya yun, eh talaga namang mag-iiba ang level ng kantang niya. So, yeah. Ayun na po. Thank you so much. Thank and you po. congratulations. Thank you.